Mahal, napapansin ko na napapadalas na ang pagbisita ni Mona rito sa bahay. Simula nung gawin mo siyang ninang ni Tonton. Di ba, hindi naman kayo ganun ka-close niyan dati? Ano ka ba? Close kami niyan, high school pa lang. Natigil lang ang pagkikita namin at pag-uusap nitong mga nakaraang taon dahil sa ibang bansa na sila tumira ng asawa niya. Pero kasi, hindi ko gustong ugali niya. Mahal, hayaan mo na siya magpunta rito sa bahay. Alam mo naman na wala akong ibang kaibigan eh. Siya lang ang kaklose ko talaga. Kakilala, oo, marami. Pero kaibigan, si Mona lang yun. Wala namang problema sa akin kung bibisita siya rito kahit araw-araw pa. Hindi ko lang mapigilan na mag-alala minsan dahil napapansin ko na para bang kakaiba siya kung magsalita. Mukhang mapanlait, mata pobre. Narinig ko pa naman minsan sa usapan niyo na pinakikialaman niya ang buhay natin. Pagpasensyaan mo na lang siya, Nicolas. Ganun talaga yun magsalita eh. Pero mabait naman yun. Walang Diyo. May magagawa pa ba ako? Hayaan kitang makasama ang kaibigan mo. Pero mahal sinasabi ko sa'yo, hindi nakakatuwa ang sabihan tayo na hindi man lang umangat sa buhay. Pagsabihan mo rin yung kaibigan mo na bantayan ang mga lumalabas sa bibig niya. Di nakakatuwa, nakakapikon. Pinupuna ko naman siya minsan eh. Hindi niya lang talaga kayang pigilan ang bibig niya. Alam mo, normal na kasi sa kanya yun. Kaso napansin ko rin na para bang mas dumoble pa ang tapang niya mula nung tumira siya sa ibang bansa. Yun ang problema niya. Nakaranas lang ng konting ginhawa sa buhay. Aba, namumuna na ng kapwa. Hayaan mo, mahal. Pagsasabihan ko ulit siya. Ang pagiging mata pobre ay para bang isang malubhang sakit na nakaukit na sa pagkatao ng isang tao, Panyero. Hindi ito matatanggal kung hindi malulunasan. Katulad din ng iba pang pag-uugali na kailangan pang makakaranas ng karma para lang matuto sa buhay. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sarina. 29 anyos ako nung maranasan ko ang kwento kong ito. At may isang anak ako noon, si Tonton. May kapatid akong lalaki na si Luke. Nag-aaral siya sa kolehiyo at siya rin ang tagahatid sundo namin ni Tonton sa eskwelahan kung saan ako nagtuturo bilang isang guro sa elementarya. Simple lang po ang buhay namin, Panyero. Pero sinubok talaga ng tadhana mula nang dumating ang kaibigan kong si Mona mula sa ibang bansa. Ate, galing ako sa bahay. Maaga kasi ang uwian namin kanina eh. Di kakatapos lang ng exam. Si Ate Mona pala naghihintay sa bahay, ate. Kasama niya ang asawa niyang foreigner. Talaga? Bakit di siya nag-text sa akin na tumawag man lang? Nabibisita sila ngayon. Dumaan tayo sa fast food, Look. Bibili tayo ng ready to eat na pagkain. Napagod kasi ako sa klase. Parang hindi ko na rin kayang magluto mamaya para sa hapunan. Wag na po siguro, ate. Marami pong dalang pagkain sa Ate Mona. Iba't ibang klase po yung dala nila eh. May pizza, may lechong manok, may mga laruan pa nga po para kay Tonton eh. Ha? Ganun ba? O sige, umuwi na tayo. Alam mo naman ang ugali ng babaeng yun, di ba? Pag pinaghihintay ng matagal. Aba, nagiging dragon talaga. Si nanay nga, hindi pa nakakapasok ng bahay. Umalis na lang nang marinig ang boses ni Ate Mona. Alam mo ate, allergic talaga si nanay dun sa kaibigan mo na yun, no? Hayaan mo na si nanay, Luke. Alam mo naman ang ugali nun. Ayaw nun na nakakarinig ng mga sensitibong usapan. At mga taong sa tingin niya ay plastic lang kung makitungo. Kaya nga po ate, hindi ko rin masisisi si nanay. Minsan kasi nakakainit talaga ng ulo ang bibig ni Ate Mona. Ewan ko ba rin sa kaibigan mo na yun?
Ganun talaga siya, Luke. Walang pakialam kahit nakakasakit na ng damdamin ng kapwa niya. Kasi alam mo yun, ang taas ng tingin niya sa sarili niya eh. Ate, tanong lang, paano kaya siya natatagalan ng asawa niya, no? Mukhang pera lang naman ang habol ni ate mo na doon sa matandang kanuna yun eh. Hoy, ano ka ba? Bibig mo nga, Luke. Kahit gaano pa siya kasama, kaibigan ko pa rin siya. Kaya tumahimik ka. Bakit ate? Totoo naman yun ah. Mukha naman kasing hindi siya masaya sa asawa niya eh. Pera lang yata ang nagpapasaya sa babaeng yun eh. Tsaka, hindi ko maisip ate kung paano, alam mo yun te, kung paano mo natatagalan yung babaeng yun. Simple lang. Dahil kaibigan ko siya. Kahit ganun pa ang pag-uugali na meron siya, okay lang sa akin. Pero maniwala ka. Mabait yun. Sambanda te. Hay nako, Luke. Bilisan mo na nga para makauwi na tayo. Ang daldal mo. Hindi na ako nagkomenta pa sa tinuran ng kapatid ko, Panyero. Dahil alam kong pati siya ay kontra din kay Mona. Nang makauwi na nga kami sa bahay, sumalubong kagad ang nakangiting muka ni Mona sa akin at niyakap pa ako ng bagya. At katulad nga ng sinabi ni Luke sa akin, marami nga silang dalang mga pagkain. Halos mapuno ang lamesa namin sa kusina. Nakita ko ang asawa niyang tahimik lang habang nakaupo sa pang-isahang sopa sa sala. Pagpasok namin sa bahay ay agad namang nagmano ang anak ko sa ninang niya bago pumanhik sa silid nito. Mabuti naman dahil nakauwi na kayo. Siya nga pala. Marami akong dalang pagkain kaya hindi nyo na kailangan pang magluto ng hapunan. Masasarap ang mga yan dahil mahal ang presyo. Lalo na itong pizza. Alam nyo naman na hindi ako bumibili ng mga pagkain sa tabi-tabi lang ano? Diyan sa mga turo-turo. Ay nako! Mona, hindi ka na sana nag-abala pa. Pero salamat ha. Oo nga pala. Kanina pa ba kayo? Gusto niyo ba na maiinom? Yung asawa mo, ano gusto niyang inumin? Wag na. Wag na, Sarina. Binuksan ko ang ref nyo kanina. Walang kalaman-laman. Puro tubig at mga gulay lang ang nandyan. Yan ba ang palagi niyong inuulam? Naku, baka mamaya niyan magbuka na kayong kambing sa kakakain ng mga dahon. Mona naman, masarap naman ang gulay. Ang sabihin mo, hindi ka na sanay sa mga ganyang pagkain. Kahit na, Sarina. Magkarni naman kayo kahit paminsan-minsan lang ano? Magluto kayo ng sinigang na baboy. O di kaya adobong manok. O baka naman, nagkukulang lang kayo sa budget. Pwede kitang bigyan ng pambili ng karne kung gusto mo. Wag na Mona, ano ka ba? Paborito kasi ng asawa ko at ng inaanak mong gulay. Hindi talaga nawawala sa mesa namin ng chop suey tuwing kainan. Tsaka, ayoko na palagi kami nagkakarni. Baka, alam mo yun, baka magsiran si Tonton. Ano ka ba naman, Sarina? Hanggang ngayon, ang kuripot mo pa rin. O baka naman, hindi mo lang kayang bumili. Hindi mo afford ano? Kung bakit naman kasi nagtitiis ka pa rin dyan sa asawa mo kakakurampot lang ang sahod sa maliit na kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Mona, nag-umpisa ka na naman. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ha. Mag-upham ka rin, katulad ko. Tapos piliin mo yung matandang mayaman dahil kapag namatay kagad yon, mapupunta sa'yo ang yaman niya. Tignan mo ko. Walang trabaho, pero limpak-limpakan sa lapit. Gumaya ka na lang sa akin. Alam mo, madali lang magpalit ng asawa. Bakit nagtsatsaga ka dyan kung naghihirap ka, hindi ba? Alam mo Mona, baliw ka talaga. Hindi ko kailangan na maraming pera, no? Dahil may stable na trabaho naman ako. Kailangan ko lang talagang magsumikap. Hindi ako sanay na dumidepende lang sa ibang tao. Tsaka isa pa, malaki rin naman ang sahod ng asawa ko ha. Mas malaki pa nga kaysa sa sahod ko kung ikukumpara. Tsaka, hindi ko kailangan ng apama no para lang magkapera. Mahal ko ang asawa ko, Mona. Kontento na ako sa kanya.
Kontento na ako sa kung ano man ang meron kami ngayon. Ang arte-arte mo naman. Ay nako, bahala ka. Wala namang nagbago sa buhay mo. Tignan mo nga tong sitwasyon nyo. Hindi man lang kayo nakapundar kahit bahay man lang. Hindi ko ma-imagine na natitiis mong tumira sa inaanay na bahay na to. Dapat, nasa magarbong bahay na kayo nakatira. Yung malawak, Malinis, naka-tiles at the aircon. Hindi yung bahay na itinayo pa sa panahon ng lola mo sa tuhod. Ano ba naman yan? yun naman talaga ang plano namin mag-asawa, Mona. Nakabili na kami ng lupa. Kaya ang pinag-iipunan naman namin ngayon ay ang para sa itatayo namin bahay. Tsaka, hindi kami pwedeng umalis dito basta-basta dahil hindi namin pwedeng iwan si nanay. Mas lalong hindi namin pwedeng iparenovate tong bahay dahil mahalaga to sa amin eh. Lalo na kay nanay. Nandito kasi ang ala-ala namin ni tatay nung nabubuhay pa siya. Hay nako, ewan ko sa'yo, Sarina. Hindi ka talaga nawawalan ng dahilan. Ayaw mo ba ng maginhawang buhay? Yung nakakahinga ka na maluwag. Kontento ka na ba sa ganitong buhay mo? Kontento naman ako, Mona. Lalo na't kasama ko ang pamilya ko, buo kami. Kahit hindi kami ganun kayaman, nakakaraos naman kami sa buhay. Dahil nga, may mga stable kaming trabaho. Tsaka hindi mo ba alam na mas maaliwalas ang pamumuhay kapag simple lang? Ha? Kailan pa naging maaliwalas ang ganitong estado ng buhay? Yung gulay lang ang palaging inuulam? Nagtitiis sa mabahong lugar na to? Hoy, Sarina, gumising ka nga. Wala ka bang pangarap na pumunta sa ibang lugar? Mamasyal sa mga magagandang pasyalan? Bumili ng mga gamit para sa sarili mo? Tumingin ka na ba sa salamin? Tignan mo nga sarili mo. Hindi na ikaw yan ah. Mona, hindi kailangan pagbasehan ng estado ng buhay para lang maging masaya. Ay nako, ewan ko sa'yo, Sarina. Ay teka, kaya pala ako nandito. Dahil uunahan na kitang sabihan na hindi ako makakadalo sa birthday ng inaanak ko sa susunod na linggo, ha? Gusto kasing mamasyal ng mga anak ng asawa ko. Kaya, kinakailangan ko silang samahan. O paano? Aalis na ako, ha? Kasi kailangan ko pa mag-shopping ng maraming damit na susuotin namin. Hindi ko mapigilan ang mapailing dahil sa mga pinagsasasabi ni Mona. Hindi ko rin masisisi si Nicolas kung bakit siya naiinis sa kaibigan ko. Minsan, pinapatulan ko ang mga pang-iinsulto niya. Pero kadalasan talaga, hinahayaan ko lang dahil ayoko naman na mas humaba pa ang usapan namin. Nang makaalis na ang mag-asawa, siya namang dating ng asawa ko. Pansin ko agad ang mga mata niya ay direktang nakatingin sa lamesa. Kaya bago pa siya magtanong, ay inunahan ko na. Dala ni Mona at ng asawa niya mga pagkain sa mesa. Mukhang nagkasilisilang kayong tatlo. Akin na yung bag mo. Maglinis ka na muna ng katawan. Mabuti na rin yung hindi kami nagpang-abot. Nasan pala si Tonton? Nasa kwarto na. O sige na, pumasok ka na sa banyo. Ipagtitimpla na kita ng kape mo. Salamat ha. Sarina. Itabi mo na lang yung mga pagkain sa mesa. Kapag yan nakita ng nanay mo, pagsasabihan ka na naman nun. O di kaya ibigay mo na lang doon sa mga kapitbahay natin para di masayang. Di rin naman ako kakain yan eh. Magluto ka na lang ng pritong galunggong mamaya at chapsuy. Oo, ipamimigay ko naman talaga mga yan sa kapitbahay. Kukuha lang ako ng konti dahil baka kakain sila Tonton at Luke. Ate, pwede bang mahingi yung isang box ng pizza? Wala naman sigurong gayuma to, no? Mukhang masarap pa naman. Ang daming hotdog at cheese eh. Sige, kunin mo na, Luke. Tapos ikaw na rin na mamigay sa mga kapitbahay dahil magluluto pa ako para sa hapunan natin. Sige ate, ako nang bahala rito. Ipinamigay nga ni Luke ang dalang mga pagkain ni Mona. Kahit nasasayangan ako sa mga pagkain, ay wala rin naman akong magagawa dahil ayoko na yon ang maging dahilan ng pag-aaway namin ng asawa ko. Naging normal naman ang mga araw na nagdaan. Hindi na bumibisita si Mona
Kaya nagsimula na rin kaming magplano sa darating na kaarawan ng anak ko. Anong plano niyo pala ni Nicolas ngayon Lunes? Magpa-party ba kayo, Sarina? Hindi po, Nay. Magluto na lang po siguro tayo tapos ipapabalot at dalhin na lang po sa eskwelahan para ibigay po sa mga classmates ni Tonton. Tapos sa gabi naman po, magluluto tayo ng konti tapos bigyan na lang po natin ng mga kapitbahay. Dahil wala nang oras po para sa party. Mabuti pa nga po ate, dahil baka mapagod lang po kayo ni nanay sa pag-aasikaso. Mahirap po yun. Isa nga din yan sa dahilan, Luke. Lahat naman kasi kayo may trabaho. Kaya labang ang plano mo, Sarina. Hindi naman kasi pwedeng lumiban sa trabaho si Nicolas. Lalo ka na dahil nabanggit mo nga, di ba, na may exam ka. Opo, Nay. Tsaka sa gabi po, pwede po kayo mag-imbita ng mga kaibigan nyo. Yung mga kumarin nyo po, papuntahin nyo po. Titignan ko lang, anak. Ayoko mapagod ka pa. Naaawa na ako sa'yo. Dahil ikaw ang gumagawa lahat dito sa bahay. Pagpasensyahan mo na ako, Sarina, ha? Alam mo naman na masakit na itong mga tuhod at kasukasuan ko. Teka, wala ka bang plano na kumuha ng kasambahay man lang? Pwede naman po, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Nagkakausapin ko po si Nicolas tungkol po sa bagay na yan. Hindi naman po siguro kailangan ate, dahil tumutulong naman po ako sa mga gawaing bahay. Sayang lang po ang pasahod para sa kasambay. Ipunin niyo na lang po yun para po sa plano niyo ni kuya. Sa oras po na makapagtapos ako at makahanap po ng magandang trabaho, tutulungan ko po kayo ni kuya, promise. Pasasalamat man lang sa pagpapaaral niyo po sa akin. Sus, hindi naman kailangan yun, Luke. Kapag nakapagtrabaho ka na, mag-ipon ka para sa sarili mo at sa bubuin mong pamilya sa hinaharap. Ganun ang gawin mo. Tama ang ate Sarina mo, Luke. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Yun ang susi sa tagumpay. Opo, Nay. Ate, para sa inyo kaya mas lalo ko pong sisipagan sa pag-aaral ko. Isa sa ipinagpapasalamat ko sa buhay ay ang biniyayaan ako ng mapagmahal na pamilya. Kaya masasabi ko talaga sa sarili ko, Panyero, na ang swerte ko dahil kahit ang asawa ko sobrang bait at maunawain. Kaya nang dumating ang kaarawan ng anak ko, naging maayos naman ang kaunting salo-salo na inihanda namin ng pamilya ko. Makaraan ang 2 araw, pagka-uwi namin galing sa trabaho, may bisita na kagad kaming naghihintay sa bahay habang komportabling nakaupo sa aming sofa. Kausap nito si Nanay Celia. Oh, nandito na pala si Sarina. Papasok na ako sa kwarto dahil inaantok na ako. Teka lang, matutulog ka na kagad, Aling Celia? Maaga pa naman ah. Oo, kanina pa ako inaantok dahil napagod ako sa paghihilot eh. Sinamahan lang talaga kita dahil ayoko namang mag-isa ka lang rito sa sala. Hay nako, hanggang ngayon nangihilot pa rin kayo, Aling Celia? Aba, may trabaho naman sila Sarina at ang asawa niya. Kaya ka ng buhayin nila. Matanda ka na, Aling Celia. Dapat ay nagpapahinga ka na lang. Alam ko na kaya akong buhay ng anak ko. Pero hindi ko naman ginagawang hanap buhay ang panghihilot at panggagamot. Ginagawa ko yon para makatulong, hindi para magkapera. Kung ganun, nagtatrabaho ka na walang kapalit? Aba, pwede ba yon? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon pera ang dahilan kaya masaya ang isang tao. Minsan, nasa pagtulong din yan. Nako, Aling Celia, sa akin hindi pwede yan. Sa panahon ngayon, wala na pong libre. At hindi tayo magkatulad, Mona. Kaya tigil-tigilan mo ako. Tama na yan. Sige na, Nay. Magpahinga na po muna kayo sa loob. Gigisingin na lang po kita mamaya para sa hapunan. Ako na magluluto para sa hapunan. Maaga pa naman. Ipapahinga ko lang saglit itong likod ko. Ay siya, sige. Papasok na ako sa kwarto.
Maiwan ko na kayong dalawa riyan. Sige po, Nay. Ako na po ang bahala rito. Hay nako, Aling Celia talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil dyan sa mga gawain niya. Hindi naman masama ang manggamot, Mona. Nakakatulong pa nga siya sa mga tao eh. Teka, bakit ka nga pala naparito? Dumaan lang naman ako. Aalis din naman ako kagad. Hinintay lang talaga kita, Sarina. Ito nga palang regalo ko para sa inaanak ko, ha? Kunin mo na itong ampaw. Sinadya ko talaga na ako maghahatid dito sa bahay mo. Dahil malaking halaga din yan. 20,000. Kaya, ikaw na ang bahalang bumili sa mga gusto ni Tonton, ha? Naku, Mona. Hindi ka na sana nag-abala pa. Tsaka, ang laking halaga naman ito. Huwag ka nang kumontra, pwede ba? Napansin ko kasi na wala siya halos mga gamit at mga gadgets. Bilan mo rin ng bisikleta kung gusto mo. Para may mapaglibangan. Tsaka, nabalitaan ko mula kay Aling Celia na hindi man lang kayo nagpa-party ng birthday niya. Bakit? Wala ba kayong budget? Wala kayong pera? Sinabi mo sana sa akin para napahiram kita ng pera para makaranas man lang ng kahit maliit na party si Tonton. Kahit 100,000 pa yan, pahihiramin kita. Marami akong pera dahil binigyan ako ng asawa ko at ng mga anak niya. Mona, hindi mahilig sa mga material na bagay ang anak ko. Hindi niya rin kailangan ng bisikleta dahil may sasakyan naman na maghahatid sa amin sa school. Tsaka, hindi na kailangan ng party dahil nakakapagod magluto. Nagluto lang kami ng konti para sa mga kapitbahay. Tsaka, mas lalong hindi ako uutang ng pera, no? Parang sa party ng anak ko. Hindi naman kasi yung kailangan dahil pagkatapos ng party, kami lang din ang mahihirapan. Ay nako, ewan ko sa'yo, Sarina. Pati si Tonton na anak mo tinitipid mo. Isang beses sa isang taon lang mag-birthday ang anak mo. Kaya dapat paghandaan mo yan. Isa pa nga lang ang anak mo, nahihirapan ka na. Paano pa kaya kung magkaroon ng kapatid si Tonton? Di mas lalo kayong nahihirapan yan. Huwag mo nang problemahin ang sitwasyon ko, Mona. Ipunin mo na lang yung pera mo dahil hindi ko naman kailangan na magkaroon ng ingranding handaan eh. Huwag mo na nga lang pakialaman ang desisyon namin mag-asawa. Tsaka yung pera na iririgalo mo sa inaanak mo, malaking halaga yan. Kaya hindi ko matatanggap. Sarina, hindi ako nangingialam, ha? Sinasabi ko lang kung ano ang nararapat para sa bata. Huwag ikasasama ng loob mo ang sinabi ko dahil totoo naman yon. Bakit kasi ayaw mo na lang aminin na wala kayong pera, wala kayong budget? Hindi naman masama ang mangutang, ha? Para din naman yan sa ikasasaya ng inaanak ko. Ang lakas ng boses nyo. Pati sa labas naririnig ko kayo. Ay, nakauwi ka na pala, Nicolas. Tsaka ano yung naririnig ko mula sa'yo, Mona? Ang hilig mo talagang mangmaliit ng kapwa mo, no? Kung marami kang pera, ipunin mo yan. O di kaya magnegosyo ka. Para kung sakali man na mawala sa mundo yung matanda mong foreigner, may ipagyayabang ka pa rin. Hindi yung nakikialam ka sa buhay naming mag-asawa. Nagulat ako dahil sa biglang pagdating ni Nicolas. Maging si Mona ay ganun din. Hindi maipinta ang mukha ng asawa ko. Kaya hindi na. Nakapagpaalam pa si Mona sa amin. Nalata ko kagad ang naiiritang mukha ng asawa ko. Kaya agad ko siyang dinaluhan upang pakalmahin. Malimit lang kaming magkasagutan ng asawa ko. Pero simula nang umuwi si Mona galing sa ibang bansa at palaging nagpupunta sa bahay, ay dun palagi kami nag-aaway ni Nicolas sa mga maliliit na bagay. Sumusobra na talaga ang pagiging matapobre ng kaibigan mong yan, Sarina. Ang hilig makialam sa buhay ng may buhay. Naku, ewan ko ba sa babaeng yun? Hindi naman siya ganyang kalala noon. Tumindi lang talaga ngayon nung nakapangasawa siya ng foreigner. Kaya, Nicolas, habaan mo pa ang pasensya mo kay Mona. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko ulit siya kapag nagkita kami ulit. Kilala mo ako, Sarina.
Mahaba ang pasensya ko. Pero hindi niya deserve ang pasensya ko dahil sa matabil niyang dila. Ilang beses ko na ba siya naririnig na nilalait ako at ang trabaho ko? Hindi lang siya mata pobre. Sulsulera din. Sino ba naman tanggap ang pagsabihan ka na hiwalayan ako para lang makahanap ka ng matandang foreigner? Anak ng putya. Kaibigan ba talaga yun? Huwag ka na magalit, Nicolas. Kahit ganun ang ugali ni Mona, hindi ko rin siya kayang ipagtaboyan ng bigla. Siya lang talaga malapit kong kaibigan eh. Naisip ko lang noon, habang nag-aaral pa kami, hindi naman siya nagrereklamo sa tuwing nanghihiram ako sa kanya ng pera. Minsan pa nga, hindi ko nababayaran. Palagi niya pa akong pinagtatanggol noon sa mga bully dahil anak daw ako ng mangkukulam. Alam ko. Pero minsan sumusobra na siya eh. Kaya huwag ka na magalit sa kanya, ha? Hayaan mo na siya. Wala namang mawawala sa atin kung hindi na lang natin papansinin ang mga pinagsasasabi niya. Sa ganun yata talaga ang ugali niya eh. May magagawa pa ba ako? Wala. Kaya pumasok na tayo sa kwarto at nang makapagbihis ka na. Marami ako mga paperworks na asikasuhin dahil bukas magpapa-exam na ako. Si nanay na raw kasi ang magluluto para sa hapunan natin mamaya. Isa sa dahilan kung bakit nagustuhan ko si Nicolas dahil sa ugali niya. Palagi niya kasi akong iniintindi sa bawat sitwasyon. Katulad na lang sa sitwasyon namin ng kaibigan ko. Kinagabihan, eksakto din na patapos na kaming kumain. May bisitang dumating si nanay. Asawa pala ito. Nang hinihilot niyang buntis sa kabilang barangay. Kaya umalis na naman si nanay dahil sumasakit daw ang tiyan ng buntis. Dating kumadrona si nanay at dahil ipinagbabawal na sa panahon ngayon na magpaanak sa bahay, nagkasya na lang siya sa panghihilot at panggagamot. Nagdaan pa nga ang mga araw na hindi na muling bumibisita si Mona sa bahay. Hindi ko na rin masyadong pinagtuunan ng pansin dahil alam kong bigla-bigla na naman yung sumusulpot dito sa bahay kung gugustuhin niya. At hindi nga ako nagkamali dahil araw ng Sabado, wala kaming pasok sa trabaho. Bigla na lang lumitaw si Mona. Isang umaga. Ang aga mo naman yata, Mona. Sabado ngayon, kaya alam kong walang pasok. Nagkasagutan tayo nung nakaraan kaya nakalimutan kong ibigay kay Tonton ang regalo ko sa kanya nung birthday niya. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka na mag-abala pa. Ano ka ba, Sarina? Nabanggit mo na hindi mo tatanggapin ang pera kaya yayayain ko na lang siyang lumabas. Inaanak ko rin siya kaya huwag niyo na akong pagbawalan kung ano ang gusto kong ibigay sa kanya. Kung kayo, hindi niyo siya kayang i-spoiled, pues hayaan niyong ako ang gumawa nun para sa kanya. Dahil karapatan ko din yon sa bata. Bilang ninang niya, hindi ba? Hindi naman sa ayaw namin tanggapin ang pera, Mona. Malaking halagang gusto mong ibigay. Kahit na sabihin pa nating inaanak mo siya, hindi dapat ganun. Dahil ayaw lang naming masanay si Tonton. Papayag naman ako kung anong ibigay mo sa kanya. Huwag lang pera, Mona. Kaya nga ako nandito. Dahil ibibili ko na lang siya ng mga bagay na gusto niya. At ikaw, Nicolas, alam ko na galit ka sa akin. Hindi rin naman kita pipiliting gustuhin ako bilang ninang ng anak mo. Pasensya na lang talaga dahil minsan, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Kung ako lang ang masusunod ayaw na ayaw ko talaga na palagi kang nagdididikit sa asawa ko. Lalo na't sinusulsulan mo din siya. Ninang ka ng anak namin. Hindi para pakialaman ang buhay namin mag-asawa. Marami kaming pangarap sa buhay mo na. Kaya wag mo naman sanang sirain yun. Kung ikaw wala kang pangarap sa buhay dahil nakadepende ka lang sa asawa mong foreigner, ibahin mo kami ni Sarina. Grabe ka naman kung makapagsalita, Nicolas. Dapat lang naman na dumipende lang ako sa asawa ko dahil marami namang pera yun. Magagawa ko mga bagay na gusto ko na ibibigay rin niya ang mga luho ko bilang asawa niya. Di mabuti kung ganun.
Huwag mo lang idadamay ang asawa ko dyan sa kapritsyo mo. Dahil may pangarap kami sa buhay. Hindi naman kami katulad mo. Di ka talaga magandang impluensya sa asawa ko. Tama na, Nicolas. Huwag mo nang patulan pa si Mona. Para hindi na mas lalong lumala pa ang sagutan nilang dalawa, pumayag na ako na isama ni Mona si Tonton para mamasyal. Ang ginawa ko na lang ay ang maglinis ng bahay. Habang si Nicolas naman ay may pinuntahang kaibigan. Wala kasi si Luke dahil may date ito kasama ang girlfriend niya. Pasado 3:00 na ng hapon nang makauwi ang anak namin. Pasado 3:00 ng hapon nang makauwi si Nicolas. Agad itong nagtaka nang hindi makita si Tonton sa bahay. Oh, hapon na. Hindi pa nakakauwi si Tonton. Sarina, nag-aalala na ako sa anak natin. Baka kung saan dinala ni Mona yun. Huwag kang mag-alala. Nagtinawagan ko na siya. Ihatid niya raw si Tonton. Naaliw daw kasi talaga ang bata dahil dinala niya sa park. Mahilig din naman kasi talaga si Mona sa bata dahil walang anak yon. Pero ayaw din namang magbalak na mag-anak. Ay nako, ewan ko ba sa babaeng yun? Minsan di ko talaga maintindihan. Di mo talaga siya maiintindihan dahil sarili lang naman niya ang iniisip niya. Hindi ba't may mga magulang yan si Mona? Bakit hindi na lang ang pamilya niyang tulungan niya? Hindi ba't ipinagmamayabang pa niya na marami daw siyang pera? Sa pagkakaalam ko kasi, hindi sila magkalapit ng mga pamilya niya. Naikwento niya kasi sa akin noon na inabando siya ng mga ito. Hindi ko nga lang alam kung ano ang dahilan. Minsan kasi, malihim din ang isang yun eh. Di ka na dapat pang magtaka kung bakit inabando na siya ng pamilya niya. Sa ugali niya palang na mata pobre at mapanlait, paniguradong yun ang dahilan. Lalo na siguro ngayon na may ibubuga na siya, di ba? Na yumaman siya. Hindi natin alam ang totoong dahilan. Dati naman tinatanong ko siya pero tatahimik lang. Tapos, sasabihin na kapag siya yumaman, hindi niya lilingunin ang mga magulang niya. May alam yata si nanay tungkol sa alitan nila ng pamilya niya. Dahil nabanggit niyang dito nakatira noon ang pamilya ni Mona. Lumipat lang sa ibang lugar ang pamilya nila nang magkaroon ako ng isip. Kaya hindi ko na matandaan yun. Hindi ko na narinig na nagsalita ang asawa ko. Pero ilang minuto pa ang lumipas, biglang dumating si Mona kasama si Tonton. Marami itong bit-bit na mga laruan. Meron ding mga sapatos at damit na mukhang mamahalin pa. May bisikleta pa nga at gaming machine na hindi ko inaasahan. Alam kong hindi basta-basta ang presyo ng mga nabili ni Mona para sa inaanak niya. Kaya kita ko ang akmang pag-alma ni Nicolas. Halatang hindi nagustuhan ang mga nakita. Kaya agad ko siyang pinakalma hanggang sa magpaalam na si Mona na uuwi na. Bakit mo naman tinanggap yung mga pinamili ni Mona, Sarina? Alam mo ba kung gaano kalaking halaga ang mga yan? Paniguradong lampas 50,000 ang mga yan. Baka nga higit pa eh. Huminahon ka nga muna, Nicolas. Kahit naman hindi ko tanggapin ang mga yan, wala na tayong magagawa dahil nandiyan na yan eh. Hindi ba't nakaka-insulto naman sa kanya kung hindi natin tatanggapin? Naiintindihan naman kita sa ipinupunto mo. Pero, gaya nga ng sinabi ko, nandyan na yan. Ang mahalaga, hindi natin hiningi at siya nagkusang nagbigay. Tsaka, mukhang nagustuhan din naman ng anak mo. Kung makapagsalita ka parang sinabi mo naman na binila na lang dapat natin siya ng mga ganyan dati. Dahil gusto niya pala. Ikaw mismo nagsabi niya, Nicolas, hindi ako. Alam mo, dapat magpasalamat ka na lang dahil may taong gustong magbigay sa anak mo. Yung ibang mga kumari nga dyan, sila pa mismo ang pumipilit para mabigyan ang mga anak nila. Alam mo, Nicolas, minsan bawas-bawasan mo rin yung pride mo. Mag-aaway lang ba tayo dahil lang sa maliit na bagay na yan? O baka naapakan lang ang pride mo dahil ikaw na mismo na ama, hindi mo nabilan si Tonton ng mga ganyan.
Lumabas din ang totoo. Kinakampihan mo ngayon si Mona. Porkit may naibigay lang sa anak mo. Kaya ko rin siyang bilyan ng mga yan kung tutuusin o masigit pa nga eh. Pero baka nakakalimutan mo na ikaw mismo ang pumipigil dahil ayaw mo masanay ang anak mo. Dahil na rin sa nagtitipid tayo, di ba? Para sa plano nating maayos na bahay. Sana lang di dumating ang panahon na sumbat ang kanyang ninang ni Tonton na ipinagmamalaki mo. Tuluyan na nga kaming nag-away ni Nicolas dahil lang sa mga nirigalo ni Mona para sa anak namin. Kaya minsan, hindi ko rin maiwasang isipin kung may iba pang dahilan ang asawa ko kaya mainit talaga ang dugo niya sa kaibigan ko. At dahil nararamdaman ko rin na talagang galit siya, hinayaan ko na lang siya na lumabas dahil alam kong magpapalamig lang siya ng ulo. Kaya ang ginawa ko na lang ay hinintay siya hanggang sa makauwi ng bahay. Ayoko kasing magtagal ang hindi namin pagkakaunawan dahil hindi ako mapakali. Hindi rin ako makapokus sa mga gawain ko. Naririnig ko ang sigawan niyo ni Nicolas kanina, Sharina. Medyo matagal-tagal na rin ang panahon simula nang marinig ko kayong mag-away na mag-asawa. Ngayon lang ulit, dahil lang sa babaeng yon. Nagkasagutan lang po kami, Nay. Hindi lang po siguro kami nagkakaintindihan. Pero wag po kayo mag-alala. Kakausapin ko po siya mamaya pag uwi niya. Hindi naman pwede na patatagalin po namin ang maliit na hindi pagkakaintindihan dahil lang sa walang kwentang bagay. May kasalanan din po kasi ako. Dahil may nasabi po akong hindi maganda. Mabuti, dahil alam mo ang pagkakamali mo. Ngunit kung tutusin, parehas naman kayong may punto. Pero kung taus-puso na bang ibinigay ni Mona ang mga yun para sa apo ko, tanggapin nyo na lang dahil nandyan na yan. Magpasalamat na lang kayo dahil kahit papano, may tao kusang nagbibigay yan sa anak ninyo. Kahit hindi nyo naman hinihingi. Nagpasalamat naman po kay Mona, Nay. Di bali po, Nay. Magpapasalamat po ulit ako kapag bibisita po ulit siya dito. Kilala ko mga magulang ng batang yan. Kung ikukumpara sa pag-uugali ni Mona, mas lalong hindi makatao ang mga yon. Sugarol at lulong sa ipinagbabawal na gamot ang mga magulang niya. Abay bata pa yang si Mona. Natuto na yang magnakaw noon para lamang may maibigay sa mga magulang. Kaya minsan hindi ko rin siya masisisi sa pag-uugaling meron siya ngayon. Dahil walang mga magulang na gumagabay sa kanya. Minsan nga ay nakakainis din dahil pakiramdam ko ay sumusobra na siya. Nakaramdam man ako ng awa para sa kaibigan ko. Wala rin akong magagawa para sa kanya. High school na kami nung makilala ko si Mona at naging matalik na kaibigan. Nung nasa elementary pa kasi ako, wala akong mga kaibigan dahil binubuli nila ako. Salbahe raw kasi si nanay dahil pumapatay ng tao. Mangkukulam at kung ano-ano pa. Kaya palagi rin akong nakakahanap ng gulo. Kaya mas minabuti ko na lang na manatili sa bahay. Hindi naman nagtagal ay umuwi na si Nicolas. Naramdaman kong kumalma na ito kaya kinausap ko siya at humingi na rin ng tawad. Agad din naman kaming nagkaayos. Kaya kahit papano, lumuwag ang pakiramdam ko. Naging maayos naman ang mga sumunod pang araw. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan kami, hindi namin maiwasan ang mapag-usapan ang pinaplano naming bahay. May nabili na nga kasi kaming lupa, kaya pinag-iipunan na namin ang pagpapatayo ng bahay. Masaya ako dahil unti-unti nyo nang natutupad ang bahay nyo. Kaya hindi na ako takot na magpahinga kahit wala naman ako naitulong sa inyong mag-asawa. Pagpasensyaan nyo na ako dahil wala akong kayamanan na ipagmamalaki at maipamamana sa inyo. Wala akong maiiwan sa inyo kundi itong lumang bahay at maliit na lupang tinatayuan nitong bahay.
Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Nay. Dadalo pa po kayo sa graduation ko, di ba? 2 taon na lang po ang hihintayin natin. Matatapos na rin po ang future engineer nyo ni ate. Bala ko po sana na ako mismo magdi-design sa bahay nila ate. Pero mukhang hindi na po ako aabot doon. Dahil alam kong marami pa akong pagdadaanan na pagsubok. Talagang marami ka pang pagsubok na pagdadaanan. Pero alam namin na kaya mo yan. Nandito lang kami ng ate mo na handang umalalay sa'yo. Maging si Nanay Celia. Kaya kapit lang, Luke. Kayang-kaya mo yan. Opo, Kuya Nicholas. Kaya maraming salamat po sa inyo ni Ate Sarina. Dahil kahit may pinag-iipunan po kayo, nagagawa niyo pa rin po akong pag-aralin. Hindi mo na kailangan pang magpasalamat. Mag-aral ka lang ng mabuti, Luke. Sapat na sa amin yun ni Nanay at ng kuya mo. Magpakatino ka. Tama ang Ate Sarina mo. Isang malaking achievement na para sa amin ang makitang makapagtapos ka at magkaroon ng magandang trabaho. Asahan niyo po na mas pagbubutihan ko pa po ang pag-aaral ko. Naku, tama na nga yan. Baka kung saan-saan na naman tayo umabot sa usapan to. Tapusin niyo na lang ang pagkain para makapagpahinga na tayo na maaga. Naging busy ulit kami nang dumating ang araw ng Lunes hanggang Biyernes. Si Nanay naman ay naging abala rin sa panggagamot at panghihilot. Nang sumapit naman ang Sabado, nagulat ako dahil biglang tumawag si Mona para yayain akong kumain sa labas. Agad akong tumanggi dahil ayoko na mag-away na naman kami ni Nicholas. Pero nagulat na lang ako dahil biglang sumulpot si Mona sa bahay. May dala itong pagkain. Alam kong iniiwasan mo ko kaya tumanggi ka sa imbitasyon ko. Pero sorry na lang dahil nalaman ko mula kay Luke na wala rito ang asawa mo kaya pumunta ako. Eto pala. Nagdala na rin ako ng pagkain. Kaya hindi ka makakatakas sa akin. Hindi kita iniiwasan, Mona. Alam mo naman Sabado ngayon, di ba? Marami akong labahin. Maglilinis pa ako ng bahay dahil hindi ako pwedeng magkikilos bukas. Dahil araw lang ng linggo ang pahinga ko. Bakit naman kasi pati katulong rito sa bahay hirap kayong mag-hire? Alam mo Sarina, maikli lang ang buhay natin. Dapat ini-enjoy mo ang buhay mo ngayon hanggat tumihinga ka pa. Dahil hindi mo naman maibabaon sa lupa ang pera mo kapag namatay ka na. Mona, masaya naman ako sa buhay na meron ako ngayon eh. Lalo na't nakatagpo ko ng lalaking minahal ko ng tunay. May anak na rin ako. Kasama ko si Nanay at ang kapatid ko. Kaya anong klaseng kaligayahan pa ba ang hihilingin ko? Pakiramdam ko nga nasa akin ang lahat. Nagpapatawa ka ba Sarina? Masaya na yan para sa'yo? Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi mo na naaalagaan ang katawan mo. Wala lang ang kakulay-kulay ang kuko mo. Ano ka ba? Nakapag-asawa ka lang. Naging pabaya ka na sa sarili mo. Gayahin mo nga ako, kahit may asawa na. Nagagawa pa rin ang lahat. Kayang bumili ng mga mamahaling gamit, mga alahas. Kayang pumunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Kaya kong ibigay ang luho ng gusto ko. Ikaw ba? Ilang beses ka nakakapamasyal sa isang taon? Mona, wala naman kasi sa isip ko mga ganyang bagay eh. Hindi naman ako mahilig mag-travel sa mga iba't ibang lugar. Diyos ko, Sarina. Ang sabihin mo, sobrang kuripot mo lang talaga. O baka, totoo talagang hinala ko na kinukulang palagi ang pera nyo. Hay nako, wala bang balak maghanap ng ibang trabaho yung si Nicholas? Yung malaki-laki sana ang sahod para ma-enjoy nyo naman ang buhay. Ang boring mo naman. Boring na kung boring mo na. Ang mahalaga naman sa akin, wala kaming problema na kinakaharap. Simpleng buhay lang naman kasi ang pangarap ko, Mona. Ewan ko sa'yo. Mabuti pang kumain ka na lang muna. Sinadya ko talagang bilhin ng mga pagkain yan dahil alam ko na hindi ka na nakakakain ng mga ganyan. May steak dyan ha? Sa steakhouse ko pa talaga binili yan. Dahil puro na lang mga damo ang laman ng tiyan mo. Kumain ka naman minsan ng masarap na pagkain. Para hindi na lang humaba ang usapan,
Napilitan akong kainin ang mga pagkaing dinala ni Mona. Marami din kaming mga napag-usapan. Kahit minsan, puro panlalait na lang ang naririnig ko sa bibig niya. Palagi niyang pinupuna ang mga nakikita sa loob ng bahay. Ibinibida din ng kaibigan ko ang masarap niyang buhay na tinatamasa niya sa piling ng foreigner niyang asawa. Hanggang sa nag-umpisa na naman siyang magsulsul sa akin na humanap ng ibang lalaking mayaman. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong mainis at kagad na niligpit ang mga pinagkainan. Hindi rin naman nagtagal si Mona sa bahay. Agad itong umalis ng bahay. Kaya isang araw, habang nagpapahinga, nag-open ako ng social media at ang una kong nakita ay ang post ni Mona na nasa ospital ito. Mukhang nasa ospital ang asawa. Kaya naman pala hindi ako ginugulo. Dahil nasa ospital palang asawa. Ano yun? Sinong nasa ospital, Sarina? Nandito ka na pala. Kumusta ang araw mo? Si Mona, nakita ko ang post. Nasa ospital kasama ang asawa niya. Kaya pala hindi na nanggugulo dito sa bahay eh. Oo nga pala. Sahod ko kanina. Yung kalahati, diniposito ko na sa bangko. Tapos siya nang natira. Ibibili natin ang mga kailangan niyo, Tonton. Sabado naman bukas eh. Kaya ipapasyal ko kayo. Talaga? Naku, paniguradong matutuwa ang anak mo kapag nalaman niya yan. Sa susunod na linggo, sahod ko na rin. Idideposit ko na rin sa bangko. Tapos ako na ang bahalang magbayad sa ilaw at tubig natin. Magbibigay din ako ng pang-isang buwan allowance ni Luke. Sige. Dahil ako na ang bibili ng mga pangangailangan natin dito sa bahay. Wala ka bang gustong bilhin para sa sarili mo? Wala, Nicolas. Sapat na sa akin ang maipasyal bukas si Tonton. Kakain tayo sa labas ha. Medyo matagal-tagal na rin tayo na huling kumain sa labas. Oo nga eh. Pasensya na ha. Nagkataon lang na wala tayong oras eh. Tutulong ako bukas sa mga gawaing bahay para makaalis tayo kagad ng mas maaga. Alam kong busy si Luke eh dahil nagre-review siya kaya wag na natin siyang istorbohin. Yun na nga eh. Nagsisikap talaga ang kapatid kong yun. Si nanay naman, mukhang masaya siya sa mga kaibigan niya. Mabuti na rin yung ganun dahil may iinip lang siya rito sa bahay kung dito lang siya nakatambay. Gaya nga ng napag-usapan, lumabas kaming tatlo bandang tanghali. Ipinasyal namin si Tonton at binilhan ng mga laruan at bagong mga gamit para sa school. Kumain din kami sa isang mamahaling restoran. Dahil minsan lang naman kami makalabas, ay nilubos-lubos na namin ang oras. Naisipan kong kuhanan ng mga larawan ang naging ganap namin sa araw na yon. Pinost ko rin sa social media. Nang inganyo ko, kaya maging ang sahod at ang nabili naming lupa ay pinost ko na rin at may caption pang bunga ng paghihirap naming mag-asawa. Marami akong papuri na natanggap sa mga kakilala ko hanggang sa bigla na lang may nag-chat sa akin isang araw. Aba, si Mona nag-chat, himala. Mabasa nga muna. Mukhang ang dami na nating pera. Taray, may sariling lupa na. Hindi bunga. Sa pagsisikap niyong mag-asawa ang tawag dyan. Dapat bunga sa kakuriputan. May pera ka pa ba dyan? Peramin mo kaya ako? Ano to? Si Mona nanghihiram sa akin ng pera? Aba, akala ko ba mayaman ang isang to? Hindi ko pinansin ang chat niya sa akin. Nagsin lang ako dahil alam ko naman na nagbibiro lang siya. Lalo pa at nakita ko sa post niya na may bagong biniling mga mamahaling bags at mga dress. Alam kong hindi basta-basta ang halaga ng mga yon dahil mga new edition. Minsan pa nga akong nayabangan niya dahil dapat bumili rin daw ako ng mga ganun dahil ang mga yun lang daw ang totoong nagpapasaya sa mga babae. Hinayaan ko na siya at hindi na pinansin pa
Dahil alam ko na kapag pinatulang ko siya, baka hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Isang hapon, naisipan kong pumunta sa pinakamalapit na grocery store upang mamili ng mga pangangailangan sa bahay. Laking gulat ko pa dahil bigla na lamang sumulpot si Mona sa harapan ko. Magara ang suot niya na para bang pupunta ng fashion show. Pero bukod dun, may napapansin din ako sa mukha niya. Anong ginagawa mo rito? Malayo na to sa bahay niyo ah. Alam ko. Nakita lang naman kita na pumasok rito kaya sinundan kita. May kinita akong kakilala riyan sa mamahaling coffee shop sa tapat nitong convenience store. Teka nga lang, ano ba yung suot mo, pajama? Maluwag na t-shirt? Tapos nakatsinelas ka lang? OMG, Sarina. Nakakahiya ka talagang kasama. Para ka namang walang professional na trabaho niyan. Sayang ang pagiging teacher mo. Kung pang-losyang naman ang suot mo. Hindi ko naman sinabi sa'yo na lumapit ka sa akin. Kung nahihiya ka. Eh di, lumayo ka sa akin. Alangan naman na magsuot ako ng takong at dress habang namimili ako ng gulay at karne. Mona, tigil-tigilan mo nga ako. Na-offend ka na naman. Himala, Dahil bibili ka na ng karne ngayon. buong akala ko, Habang buhay na kayong kakain ng mga damo. mukha namang marami na kayong Budget ngayon eh. Nakita ko mga post mo ha. Kumakain na kayo ngayon sa mga mamahaling restaurant. Sosyal. ano naman na masama doon. Pera naman namin yun ah. Tsaka, bonding din namin magpapamilya. Eh ikaw, mag-isa ka lang. Nasaan ba ang asawa mo? Hindi ba't na-hospital siya? Bakit pagala-gala ka lang? Imbis na alagaan mo ang asawa mo. Maayos na siya. Tsaka, hindi ba pwedeng gumala na mag-isa? Kung ganun, lubayan mo na ako. Dahil hindi na babagay rito yung outfit mo. Tignan mo, oh. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ang sabihin mo, nahihiya ka lang dahil sa ating dalawa, nagmumukha kang katulong ko. Sige na, bye. Dahil pupunta pa ako ng bar. Bibisita ako sa bahay niyo sa susunod na araw ha. Bahala ka nga sa buhay mo. Tsaka ano ba nangyari dyan sa mukha mo? Bakit tinubuan ng butlig-butlig? Ay nako, hindi ko nga alam. Bigla na lang tumubo ang mga to. Minsan nga makati at masakit pa. Kaya pupunta na rin ako ng ospital mamaya para magpatingin. Parang hindi na normal yan ah. Kaya nga eh, nung 1 linggo pa to, meron na nga rin sa katawan ko. Kaya sige na, pupunta pa kasi ako ng derma ngayon. Mukhang may resulta na. Ang pagiging matabil ng dila mo, Mona. Pansamantala kong kinalimutan ang naging tagpo namin ni Mona. Nawiwili na rin kasi ako sa pamimili. Nang makauwi na ako sa bahay, agad akong nag-asikaso habang si Nicolas naman ay nagbabasa ng dyaryo sa may sala habang si Tonton ay tahimik lang na naglalaro. Wala kasi si nanay nang gagamot na naman. Ah, Nicolas, gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Sige, salamat Sarina. Mamaya ka na magluto Tutulungan naman kita eh. Dito ka na muna sa tabi ko. Gusto mo bang manood ng palabas? O sige, may oras pa naman eh. Napapansin ko na hindi na nagpupunta dito ang ninang ni Tonton. Sana tuloy-tuloy na yan. Hayaan mo na si Mona. Para namang hindi mo kilala ang babaeng yun. Tsaka, mukhang may iniindi hata siya. Alam mo, nagkaroon siya ng butlig-butlig sa mukha eh. Kaya pala. Kaya wag mo na siyang isipin pa na hindi na tumaas ang dugo mo. Ikaw talaga. Ay nako, magluto na nga lang tayo nang mawala na yung bad mood mo. Medyo maaga pa naman mamaya na lang. Namiss ko yung ganito eh. Yung walang away na nagaganap. Napakagaan sa pakiramdam. Sarap mong yakapin, mahal. O sige, sa susunod manood tayo ng sine ha. Oo ba, walang problema. Basta ikakasaya mo at ng anak natin. You are my boss.
Nang sumapit ang halos isang buwan, hindi ko maiwasang magtaka kung bakit hindi na nagpakita pa si Mona sa bahay. Hindi rin siya tumawag o nag-text man lang sa akin. Pero ang hindi ko inaasahan, araw ng Lunes. Uwian na, kaya paglabas ko ng gate, nagulat ako dahil nag-aabang sa akin si Mona. Nagtataka ako dahil unang beses na napadpad si Mona sa eskwelahan kung saan ako nagtuturo. Wala pa si Tonton, kaya balak ko na siyang hintayin sa labas ng gate. Nang makita ko ni Mona, nagmamadali ito na lumapit sa akin. Sarina, mabuti na lang dahil naabutan kita. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Kailangan ko lang talaga. Ha? Bakit? May problema ka ba? Oo eh. Nandito ako para sana manghiram sa iyo ng pera. Alam mo naman na nasa ospital ang asawa ko, di ba? May cancer siya at kinakailangan na maoperahan. Kailangan namin ng kalahating milyon. Mapapahiram mo ba ako, Sarina? Alam ko naman na may pera kayo eh. Kasi wala naman kayong napaggagamitan ng mga naipon nyo. Ipahiram mo na lang muna sa akin ang ipon nyo, Sarina. Ibabalik ko rin kapag nakapagpadala na sa akin ng mga anak ng asawa ko. Tsaka naubos ang pera ko dahil dito sa nararamdaman ko. Ha? Ang laking halaga naman ang kailangan mo, Mona. Tsaka, wala akong ganong kalaking halaga ngayon. Naibayad na kasi namin ni Nicolas dun sa lupang nabili namin. Tsaka ano ba nangyari dyan sa mukha mo? Nagkasugat-sugat na yan. Ito na nga ang problema ko. Kaya wag ka na magdamot. Hinihiram ko naman eh. Hindi ko naman hinihingi. Mababayaran din naman kita. Hindi kita tatakbuhan. Kaya pahiramin mo na ako. Dahil hindi ma-ooperahan ng asawa ko kung walang pan-down. Isa pa, ang mamahal na mga gamot na nireseta ng mga doktor. Hindi ako madamot, Mona. Pero sadyang ang laki lang talaga niyang perang gusto mong hiramin. Isa pa, wala kami niyan. At kung meron man, hindi ko rin kaya magpahiram sa'yo. Na hindi nakukuha ang opinyon ng asawa ko dahil pera namin yun eh. Pero kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin sa bahay. Ikaw ang kumausap sa asawa ko. Sumama nga si Mona sa bahay. Nang dumating si Luke para sunduin kami. Pero hindi sumabay si Mona sa sasakyan namin dahil may sarili naman siyang kotse. Napansin ko ang pagtataka ni Luke. Pero nanatili itong tahimik. Hindi na rin siya nagtanong pa. Dahil kasama namin si Tonton. Ayoko naman na may marinig na hindi maganda ang anak ko patungkol sa ninang niya. Tahimik lang kami hanggang sa makarating sa bahay. Kita ko agad ang pagkunot ng noo ni Nicolas nang makita si Mona sa likuran namin habang nakasunod sa paglalakad. Magbibihis na muna ako. Luke, bigyan mo nga ng maiinom ang ate Mona mo. Nicolas, huwag kang umalis dahil may pag-uusapan tayong tatlo. Babalik agad ako. Huwag na kayo mag-abala. Hindi naman ako gutom. Ibang bagay ang gusto ko kaya dalian mo ang pagbibihis, Sarina. May mga mahalaga pa akong gagawin. Bakit? Ano ba kailangan mo sa amin? Mamaya ka na lang magbihis, Sarina. Kausapin mo na lang muna to si Mona. Mukhang nagmamadali eh. Sige, mamaya na lang ako magbibihis. Tara na sa salas, Nicolas. Mona, dun tayo mag-usap. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya ako nandito dahil gusto ko sanang manghiram ng pera dahil nasa ospital ang asawa ko. Kinausap ko na si Sarina tungkol dito, Nicolas. Pero, ang sabi niya sa akin, kakausapin ka muna niya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na sumama rito. Papahiramin niyo ba ako? Alam ko naman na may pera na kayo. Maliit na halaga lang naman ang kalahating milyon. Ano? Kalahating milyon? Nababaliw ka na ba, Mona? At saan naman kami kukuha ng ganong kalaking halaga? At para ipahiram lang sa'yo? Alam ko naman na marami kayong pera ngayon. Wala kaming pera, Mona. At kung meron man, hindi ka namin mapapahiram ni Sarina ng ganong kalaki. Bukod sa hindi pa ganong kalaki ang halagang naiipon namin, paano mo naman kami mababayaran kung sakaling
Wala ka naman negosyo. Saan ka kukuha ng pera na ipambabayad mo? Ang dami mo namang sinasabi. Bakit hindi mo nalang sabihin na hindi mo ko kayang pahiramin ng pera? Hindi yung kailangan mo pa akong pangaralan. Ang damot nyo namang mag-asawa. Kaya ko naman kayong bayaran Hihintayin ko lang ang pera na ipapadala sa akin ng mga anak ng asawa ko. Eh di hintayin mo. Kung kailan ka paladala ng pera, bakit kailangan mo pa manghiram sa amin? Marami rin kasi akong naging utang dahil sunod-sunod na dumating ang mga orders ko. Ano, pahihiramin niyo ba ako? O pagsisisihan ninyo na pinagdabutan niyo ako? Ba't walang iya ka? Pinagbabantaan mo ba kami, ha, Mona? Ganun na nga. Ang damot nyo Sige lang. Kung ayaw nyo akong pahiramin, may paraan ako para maubos yung pera nyo sa ibang paraan. Mga walang kwenta. Mga walang utang na loob. Hindi ko naman kayo pinagdamutan. Lalo na ang inaanak ko. Ba't sira ulo ka ba? Pinagbabantaan mo ba talaga kami? Sigurado ka ba na ipambabayad mo sa ospital ang perang hihiramin mo? Kung makahiram ka, akala mo 20 pesos lang ang halaga ng gusto mong hiramin At yung mga binili mo para sa anak ko, hindi kami nanghingi ng asawa ko sa iyo niyan, kahit piso. Ikaw ang kusang nagbigay niyan. Kaya ang kapal ng mukha mo sumbatan kami. Umalis ka na nga rito. Ang sasama ng ugali nyo. Bagay nga kayong dalawa. Mga madadamot. Tignan na lang natin kung hanggang saan aabot yung pagmamaramot nyo. May araw din kayo sa akin. Aba, sira ulong babaeng yun Saan niya ba nahugot ang kakapalan ng mukha niya? Anak ng puta! Galit na galit si Nicolas dahil sa mga pinagsasasabi ni Mona. Maging ako ay nainis na rin sa kaibigan ko. Hindi ko lang talaga inaasahan na umabot pa sa punto na manghihiram ito sa amin ng pera. Hindi ko na masyadong inisip pa ang mga pagbabanta ni Mona para sa amin dahil alam kong nasabi niya lang yun dahil hindi siya nakahiram ng pera sa amin. Lumipas ang ilang mga araw. Bigla kong nabalitaan na namatay na pala ang asawa ni Mona. Nakaramdam ako ng awa para sa kaibigan ko pero hindi rin naman ako pwedeng makiramay dahil hindi maganda ang naging huling pag-uusap namin. Hindi ko alam kung magigilty ba ako dahil pakiramdam ko kaya nawala ang asawa niya dahil hindi namin siya pinahiram ng pera. Kaya buong akala naming mag-asawa okay na ang lahat. Pero doon ako nagkamali. Isang gabi, mahimbing na natutulog kaming lahat nang bigla na lang kaming nagising dahil sa malakas na pagsigaw at pagwawala ni Tonton sa silid niya. Kaya kagad namin itong dinaluhan. Nagulat kaming lahat nang madatnan ang kalagayan ng anak ko. Si Tonton nangingisay sa kama habang tumitirik ang mata. Kaya napasigaw ako sa sobrang takot at pangamba. Ano nangyayari? Tonton! Diyos ko! Nicolas, anong nangyayari sa anak natin? Si Mama! Tawagin mo si Mama! Hindi! Ang sasakyan! Luke! Ang sasakyan! Dali natin sa ospital si Tonton! Dalian mo! Kuya! Ate Mona! Ano nangyari? Bakit kayo sumisigaw? Si Tonton! Biglang nangisahi ka! Bilisan mo na! Ang sasakyan, Luke! Ihanda mo na! Kailangan natin siya madala sa ospital! Sandali lang. Wag muna. Matingnan nga muna ang apo ko. Sandali. Pero Nay, Magtiwala nga muna kayo sa akin. Wag muna kayong magpadalos-dalos. Dahil hindi maganda ang kutob ko rito. Akin na. Pahawak muna ako sa apo ko. nagdadalawang isip man si Nicolas ay agad din naman niyang inilapit ang anak namin kay nanay. Hinayaan na muna naming suriin ni nanay ang bata. Minsan pa akong napasigaw sa sobrang takot nang makita kong namumuti na ang mata ng anak ko habang nangingisay pa rin. Sobrang init niya na para bang kinukumbulsyon. Nang mahawakan na nga ni nanay ang bata, nakita ko ang pagkunot ng noo niya.
hindi natin siya pwedeng dalhin sa ospital. Dahil hindi rin naman nila magagamot ang apo ko roon. Walang hiya. Hindi na nadala ang babaeng yon. Kung alam ko lang, siya na pala. Mas lalo ko na siyang pinahirapan noon pa. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Tsaka bakit hindi pwede? Baka kung mapano na po ang anak ko. Kung hayaan lang natin siyang ganito, Nay. Narinig ko ang usapan yung tatlo ni Mona sa araw na yon. Narinig ko kung paano siya nagbanta sa inyo. At ang walang hiyang babaeng yon, balak pa yatang isa-isahin kayong magpapamilya. Kaya ako na bahala rito sa apo ko. Kailangan ko kagad siyang magamot ngayon mismo, bago pa maging huli ang lahat. Ano pong gagawin natin ngayon, Nay? Ako nang bahala rito. Lumabas na muna kayo, dahil baka maka-istorbo lang kayo sa akin. Magsigada lang muna kayo riyan, para masunog ko agad ang mga gagamitin ko mamaya sa paggagamot. Tsaka look, kunin mo ang mga gamit ko sa kwarto. Yung nasa baon na nakatago sa ilalim ng kama ko. Madali ka! Hindi na nga ako mapakali. Panay iyak na lang ang nagagawa ko habang si Nicolas ay pabalik-balik na naglalakad sa harapan ko. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya, lalo na kapag naririnig namin ang malakas na sigaw ni Tonton sa kwarto. Gustong-gusto kong pumasok sa loob, pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong makakaistorbo lang ako roon. Kaya ginawa ko na lang ang iniutos ni Nanay na magsiga sa kusina. Tignan mo. Tignan mo kung anong kinentungan dyan sa pakikipagkaibigan mo sa babaeng yon, Sarina. Putya, kapag may nangyaring masama sa anak ko, ako mismo ang papatay sa kanya. Pwede bang wag mo na akong sisihin, Nicolas? Hindi ko naman alam na aabot pa tayo sa ganito. Yun na nga eh. Una pa lang sinabihan na kita na dumistansya ka sa babaeng yon dahil alam kong walang matinong magagawa yun sa buhay natin. Pero ayaw mo makinig eh. Hinayaan mo pa talaga na mas lalong mapalapit sa atin. Tignan mo ngayon. Napahamak na ang anak natin. At sino susunod? Ikaw? O di kaya ako ang pahihirapan niya? Walang hiya. Hindi ako papayag na mangyari yun. Kaya bukas na bukas mismo, hahanapin ko ang babaeng yun. Pwede ba? Huwag mo akong sisihin. Hindi naman ako ganun kasama para ipagtabuyan si Mona. Maayos naman kasi siyang pumupunta dito sa bahay natin. Kahit minsan minamaliit niya tayo. Galit ako, Sarina. Putya, bakit ang anak pa natin? Hindi ko rin alam. Wala namang may gusto na mangyari to. Dahil lang sa hindi natin siya pinautang ng malaking halaga. Pasensya na. Hindi ko naman alam na aabot pa sa ganito eh. Huwag na lang tayong mag-isisihan pa, Nicolas. Si Tonton muna ang isipin natin sa ngayon. Pasensya na. Nasigawan kita, Sarina. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko eh. Tsaka hindi pala ikaw dapat ang sinisisi ko. Dahil siya naman mismo ang nagpupunta dito sa bahay. Hintayin na lang natin kung ano magiging resulta sa panggagamot ni Nanay sa anak natin. Kumalma nga si Nicolas at niyakap ako ng maigpit. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas si Nanay sa silid ni Tonton. Habang pawisan, halatang pagod din siya, habang silok naman ay nasa likuran lang ni Nanay. Agad kaming lumapit ni Nicolas sa kanila. Nay, kumusta po si Tonton? Maayos na po ba lagay niya? Maayos na ang apo ko. Nagpapahinga na siya. Mabuti na lang dahil naagapan ko kagad dahil kung hindi, paniguradong hindi nila paaabutin ng 1 oras ang bata. Ang bagsik ng mangkukulam na gumawa niya sa anak ninyo. Ang hirap niyang kalabanin. Mukhang sanay na sanay siya sa derechahan. Mukhang hindi yata mahilig magpahirap ang hayop na yon. Walang niya talagang babaeng yun. Bukas na bukas hahanapin ko talaga siya. Hindi ako papayag na hindi niya pagbabayaran ng ginawa niya sa anak ko. Kumalma ka lang, Nicolas. Ako na bahala sa babaeng yon.
Oobserbahan ko lang muna si Tonton. Kapag hindi nila tinigilan ang binabalak nila sa apo ko, ibabalik ko kay Mona ang barang. Yon ay masigit pa sa ginawa kong pagbabanta sa kanya. Kung ganun, ikaw ang may gawa sa kanya nun, Nay. Ako nga. Dahil ako ang mahihirapan sa inyong dalawa ni Nicolas. Pero wala naman akong balak na mas pahirapan pa siya. Ang gusto ko lang ay tumigil na siya sa pagpunta-punta rito. Nay naman, baka nalaman niyang ikaw ang gumawa sa kanya nun, kaya siya gumanti. Hindi niya malalaman na ako gumawa. Pero alam kong may alam na siya na may kumulam sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Kung ganun, wala na po bang ibang paraan, Nay? Baka na-depress lang po si Mona dahil kamamatay lang po ng asawa niya. Subukan ko kaya muna siyang kausapin. Naririnig mo ba sinasabi mo, anak? Mapapahaba ka lang. Alam ko po ang sinasabi ko, Nay. Susubukan ko lang naman po siyang kausapin eh. Kapag hindi talaga siya nakinig sa akin, hindi na po ako kukontra sa gusto niyo pong mangyari. Hindi pwede. Bantayan nyo na lang si Tonton dahil baka aatake ulit siya. Kahit kasi binigyan ko na siya ng proteksyon, alam kong makakapasok pa rin ang mangkukulam na yon kung sakali. Dahil isa siyang babagsik na mambabarang. Kapag hindi niya pa rin tinigilan si Tonton, papayag ako sa gusto mo, Sarina. Hindi rin naman ako ganun kasama para tuluyan siya. Diyos ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tama na yan. Sige na, puntahan nyo na ang bata sa sinidya. Sige, Nay. Doon na lang po muna kami matutulog sa kwarto ni Tonton para mabantayan namin siya. Kayo bahala. Nakapagsiga na ba kayo? May susunugin lang ako. Tapos na po, Nay. Papasok na po kami sa kwarto, ha. Gigisingin ka po namin, Nicolas, kapag may napansin po kaming kakaiba kay Tonton. Agad na nga kaming pumasok sa kwarto. Maimbing na natutulog si Tonton sa kama. Puno ito ng pawis kaya naisipan kong bihisan. Makintab din kasi ang katawan niya. Marahil dahil sa langis na ginamit ni nanay. Agad kaming tumabi ni Nicolas sa pagkakahiga. Kahit papano, hindi na muli itong kinumbulsyon hanggang sa mag-uumaga. Pero buong akala namin magiging okay na ang lahat. Pero nagulat na lang ako dahil sa biglang pananakit ng sikmura ko na para bang may pumasok doon na insekto at nilalantakan ang mga lamang loob ko. Bigla rin ako nagsuka dahil biglang hinalukay ang sikmura ko kaya malakas akong napasigao dahilan upang magising ang asawa ko. Sarina! Sarina, ano nangyayari sa'yo? Nay! Nay, si Sarina! Tulong! Ano bang nangyayari? Bakit ka naman sumisigaw, Nicolas? Nay, si Sarina nagsusuka ng mga buhok. Masakit din daw po ang tiyan niya. Anong gagawin natin? Ba't walang hiya? Pati ba naman ang anak ko? Buhati mo agad si Sarina, Nicolas. Iga mo sa kama. Gisingin mo si Luke doon sa kanyang kwarto at sabihin mo na kunin niya ang mga gamit ko. Bilisan mo, Nicolas! Naramdaman ko nga ang pagbuhat ni Nicolas sa akin habang namimilipit ako sa sobrang sakit. Wala kong ibang ginawa kundi ang sumigaw ng sumigaw. Mabilis naman na tumalima si Nicolas para gisingin si Luke sa silid nito. Luke, gising! Ang ate mo! Siya naman ang inatake! Pinapakuha ni nanay ang mga gamit niya. Bilisan mo! Baka mahuli na tayo! Pambira naman, kuya, o sandali lang. Ibang klase talaga ang babaeng yun, ha. Hindi lang pinautang, gusto nang pumatay. Napaka-desperada talaga ng loko. Sa pagkakataon to, hindi ko na siya palalampasin pa. Hindi ko nahihintayin pa na madamay tayo. Kaya ngayon pa lang, siya naman ang pahihirapan natin. Anong ibig mo sabihin, kuya? Hindi ko na palalampasin pa ang ginawa niya sa mag-ina ko, Luke. Nangako si nanay na ibabalik niya kay Mona ang kulam na ibinigay niya sa mag-ina ko. Kaya yun ang ipapagawa ko kay nanay ngayon pa lang, bago pa tayo madamay. Sa labas pa lang ng silid,
Rinig na rinig nila ang malakas na pagsigaw ko. Kakaibang sakit ang nararamdaman ko sa pagkakataon na yun. Sabay pa ang pagsusuka ko na may halong buhol-buhol na buhok, kaya kinalabutan ako. Halos mawalan na ako ng malay habang ginagamot ni nanay. Halos hindi ko na sila maaninag pa dahil pakiramdam ko katapusan ko na. Habang naririnig ko naman ang matinding pag-iyak ni Tonton sa sulok ng kwarto. Tulungan niyo ako. Hawakan niyo na maigi si Sarina. Umaatake na naman siya. Kailangan ko siya mapigilan ngayon din mismo. Ako na po ang bahala sa asawa ko. Luke, pwede bang ilabas mo muna si Tonton? Natatakot na ang pamangkin mo eh. Sige kuya, ako na ang bahala kay Tonton. Nay, tawagin niyo lang po ako ha. Kung di niyo na po kaya. Aray ko! Ang sakit ng tiyan ko! Parang may gumagalaw sa loob. Nay! Parang kinukutkot ang mga laman loob ko. Ang sakit! Aray ko! Nandito lang kami ni nanay. Gagamutin ka na niya. Kumapit ka lang, Sarina. Kaya mo yan. Hawakan mo na maigi, Nicolas. Medyo masakit itong gagawin ko, Sarina, na para bang pati mga laman loob mo lalabas din. Isuka mo lang ang dapat mong isuka. Uumpisahan ko na ang makipaglaban sa hayop na yon. Halos hindi ko na kinaya pa ang sakit na nararamdaman ko. Nagsusuka lang ako na nagsusuka habang nagsisimula ng labanan ni nanay ang mambabarang na dumadali sa akin. Nakahinga lang ng maluwag si Nicolas nang makitang kumalma na ako ng bahagya. Narinig ko pa ang pag-aalalang boses ni Nicolas dahil muntik nang mawalan ng malay si nanay. Mas lalo pang nataranta ang asawa ko nang makitang may dugong umaagos sa ilong ni nanay. Kaya kagad niyang tinawag si Luke. Ano nangyari? Aba, Nay! May dugo ang ilong mo! Okay lang ako, anak. Pero kumunti ka na kung matalo ng hayop na yon. Dalhin mo na ako sa kwarto dahil may gagawin pa akong ritual. Ikaw naman, Nicolas, asikasuhin mo ang asawa mo. Huwag kang mag-alala dahil okay na. Napatay ko ang mambabarang. Kaya si Mona naman at tatrabahuin ko ngayon. Ipaparamdam ko lang sa babaeng yon ang totoong sakit. Yung tipong gagapang siya papunta rito sa bahay upang humingi ng tawad. Hindi ko na siya mapapalampas sa pagkakataon na ito. Opo, Nay. Ako na po ang bahala sa asawa ko. Si Tonton pala, Luke. Nasa sala, kuya. Naglalaro. Nakapagluto na rin ako ng agahan kaya kumain ka na lang mamaya kapag tapos mo na maasikaso si ate. Mukhang tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sige, lalabas ako mamaya. Anay, kumain na po muna kayo. Baka tuluyan po kayo mawalan ng lakas dahil sa gutom. Alam ko pong pagod na pagod din po kayo. Huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko pa naman. Tatapusin ko lang muna to nang mahinto na ang kahibangan ng hayop na babaeng yon. Sarina, kapit lang ha. Ay, teka, Nay. Tuluyan na po nawalan ng malay si Sarina. Tuluyan na nga akong nawalan ng malay dahil sa iniindang sakit ng katawan. Halos 1 oras din na lumalaban si nanay sa mangkukulam na gumawa nun sa akin. Alam kong nahihirapan siya ng gusto. Kaya nang matalo ni nanay ang mangkukulam, ay doon lang nakahinga ng maluwag ang asawa ko. Inasikaso muna ako ni Nicolas bago sila lumabas ng kwarto upang makapagpahinga ako. Nakaramdam na rin kasi sila ng gutom dahil hindi pa sila nakapag-agahan. Pustahan, bukas o sa makalawa, may bisita tayo rito sa bahay. Kung ano man ang kahihinatnan ng mga pinaggagawa ni Mona, hindi ko nakasalanan yon dahil siya mismo nagtulak sa sarili niya. Kaya yon nangyari sa kanya. Hihintayin ko po ang araw na siya mismo pupunta rito sa bahay natin, Nay. Alam kong masama ang gumante. Pero hindi ko rin basta nalang hahayaan ang ginawa niya sa mag-ina ko. Hayop siya. Paano pala kung di kaagad sila nagamot? E di pareho silang mawawala sa akin. Hayop siya. Yun ang di ko hahayaang mangyari.
Hayaan nyo na. Wala naman akong balak na wakasan ang buhay ni Mona. Gusto ko na siyang parusahan para maramdaman niya naman ang sakit at mapagbayaran ang ginawa niya kay Sarina at kay Tonton para magising din siya sa mga pagkakamali niya. Tama ka po, Nay. Hindi rin po biro ang gusto nilang mangyari. Aba, tsaka diretsahang kamatayan ang gusto mangyari ni Ate Mona kay Ate Sarina at Tonton. Kaya sa palagay ko, balak talaga niyang patayin ng mga to. Kaya hindi niya kailangan pang pahirapan. Ang sama talaga ng ugali ng babaeng yun. Kung ako lang ang masusunod, tutuluyan ko na talaga siya. Kasama yung mambabarang na gumawa nun sa ate ko at sa pamangkin ko. Magulos dili kang alok. Palagi ko na lang sinasabi sa'yo na kontrolin mo ang galit mo dahil yan ang magpapahabak sa'yo. Tsaka hindi na natin kailangan pamproblemahin ang mambabarang na yon. Dahil napatay ko na nga siya sa gitna ng labanan namin. Nay, hindi niyo po ako masisisi. Kumunti ka na po silang nawala sa atin, oh. Paano na lang po kung nagkataon na hindi ka pala marunong manggamot? Eh di patay silang dalawa. Hayaan nyo na nga. Basta, ako na ang bahala sa lahat. Nang magising ako, nakaramdam kaagad ako ng panghihina sa katawan. Kahit papano, nagpasalamat ako kay nanay dahil hindi ako tuluyang nawala sa kanila. Sinabi ni Nicolas sa akin ang mga pangyayari habang nawalan ako ng malay. Nalaman ko rin na nag-file pala ng leave ang asawa ko sa trabaho ng 1 linggo. Maging ako ay naka-leave na rin pala dahil nga sa nangyari sa akin. Isinantabi ko muna ang galit ko para kay Mona dahil kailangan ko pa ang gumaling. Saka ko na pagpaplanuhan ang gagawin ko sa kanya kapag nakarecover na ako. Pero ang hindi namin inaasahan, kinabukasan, biglang dumating si Mona sa bahay. Balot na balot ang katawan nito. Sa suot na jacket, nakasuot pa ito ng face mask. Galit na naghubad ito ng damit kaya kitang-kita namin ang sugat sa katawan nito. Umaalingasaw din ang baho nito kaya bagya kaming dumistansya sa kanya. Buong akala ko kaya siya nagpunta sa bahay upang manghingi ng tawad dahil sa mga kasalanang nagawa niya. Pero kabaligtaran pa pala ang nangyari. At dahil medyo nangihina pa ako, sila lang ang humarap kay Mona. Alam kong kayo may gawa nito sa akin. Pagalingin niyo ako! Pagalingin niyo ako, mga hayop kayo! Nakakaawa ka, Mona. Hayop ka. Imbis na humingi ka ng tawad sa amin dahil sa ginawa mo sa mag-ina ko, ikaw pang may ganang magalit ngayon. Ganyan ka na makadesperada, ha? Hindi ka nang pinautang. Gusto mo nang pumatay ng tao? Papatayin mo si Sarina at si Tonton? Anong klaseng babae ka? Anong pinagsasasabi mo? Wala akong ginawa sa kanila. Huwag mo akong pagbintangan, Nicolas. Wala kang pruweba. Mga hayop kayo. Tanggalin niyo ang kulam na ginawa niyo sa akin. Hindi na ako makalabas ng bahay dahil nahihiya ako sa mga tao na makita nila ang itsura ko. Minaliit mo ang pamilya ni Serena, Mona. Alam mo bang, gustong-gusto na kitang sakalin ngayon hanggang sa mawalan ka na ng hininga. Nagpipigil lang ako dahil babae ka. Tama na siguro yung paghihirap na dinanas mo ngayon. Kung hindi ka magbabago, dadalin mo ang karamdaman na yan sa mas mahabang panahon. Yan ang magiging karma mo dahil sa kahiyupang ginawa mo sa pamilya ko. Kaya umalis ka na bago pa magbago ang isip ko at makalimutan kong babae ka. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo inaalis sa katawan ko ang sumpang ito. Tanggalin nyo ang kulam. Kung ayaw nyong isusunod ko kayo, iisa-isahin ko kayong lahat. Ah! Ang sakit ng tiyan ko! Ano nangyayari? Kitang-kita ko na halos mangisay si Mona sa pamimilipit sa sobrang sakit. Doon ko lang napagtanto na wala na pala si nanay sa tabi namin. Agad akong pumasok sa loob. Naramdaman ko ang pagsunod sa akin ng asawa ko. Mula sa loob, rinig na rinig ko ang paghiyaw ni Mona.
Ramdam ko ang sakit sa bawat pagbaon ni nanay sa karayom mula sa maliliit niyang manika na kulay pula habang binibigkas ang mga katagang ngayon ko lang narinig. Nakita ko ang picture ni Mona na nakadikit sa manikang yon. Kaya bawat baon ni nanay sa kahit saang parte ng katawan ni Mona sa larawan ay sumisigaw ito habang humihingi ng tulong. Nakarinig ako ng mga yabag. Nakasunod pala sa amin si Luke. Tama na muna, Nay. Umiiyak na po si Ate Mona dahil sa sobrang pamimilipit po sa sakit. Nagwawala na po siya sa labas. Pinagkakaguluhan na rin po siya ng mga kapitbahay natin. Sinisigaw niya pa po doon na ikaw daw po ang kumukulam sa kanya kaya po siya naging ganun. Hayaan mo ang babaeng yon, Luke. Naaawa ka ba sa kanya? Kahit gustuin ko man, Nay. Pero hindi ko rin palalampasin ang ginawa niya kay ate at kay Tonton. Alam ko galit ka. Nakikita ko sa mga mata mo. Pero mas nagigibabaw ang awa mo para sa kanya. Hindi dapat ganyan, anak. Matuto kang kontrolin ang nararamdaman mo. Sa'yo ko lang ipagkakatiwala ang kakayang ito. Hindi ito maaaring mapunta sa ate mo dahil malambot ang puso niya para dito. Kaya kinakailangan mong timbangin ang emosyon mo. Alam ko po, Nay. Pero hindi ba't napag-usapan na po natin to? Na hindi po ako gagawa ng masama. Wala namang problema sa akin kung manggagamot ako. Pero yung ganito, Nay, hindi ko po kaya to. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gumawa ka ng masama, anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon pumapabor sa atin ang panahon. Kahit gaano ka pa kabait sa iyong kapwa. Kung may taong gustong sirain ang buhay mo, wala ka magagawa. Ito na lang ang kaya kong ipamana sa iyo, Luke. Napakalupit na mga tao ngayon. Gaya na lang na nangyari sa ate at sa pamangkin mo. Hahayaan mo na lang ba na mangyari ganitong senaryo sa buo mong pamilya sa hinaharap? Makakapatay po ako ng tao, Nay. Yan po masisiguro ko sa inyo. Sa oras na may mangyari sa pamilya ko. Pagkatapos ng mga pangyayari, galit pa rin habang patuloy na nagwawala si Mona hanggang sa pinagtatabuyan na ito ng aming mga kapitbahay dahil sa ingay nito. Mataas ang pride ng kaibigan ko dahil imbis na humingi ng tawad sa amin, nagwala pa ito na para bang kami pa ang may kasalanan. Galit na galit ang asawa ko. Ayaw nga sana niya itong patawarin at gugustuhin pa na mas lalong pahirapan si Mona. Pero iba ang nararamdaman ko. Naawa kasi ako sa kanya, lalo pat nag-iisa na lang siya. Walang makakapitan, walang mahihinga ng tulong. Kaya hinintay ko ulit ang pagkakataon na bumalik siya sa bahay upang humingi ng tawad sa mga nagawa niya sa akin at sa anak ko. Mukhang nakahanap ng maggagamot si Mona. Dahil sinubukan nilang labanan ang itinanim kong kulang sa kanya. Pero nagkakamali sila ng kinalaman. Hindi nila ako kayang tibagin. Kung mananatiling magmamatigas si Mona, imbis na manghingi ng kapatawaran, sa susunod, hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan siya. Malaking perwisyo na ang idinulot niya sa pamilya natin. Puntahan ko na lang po kaya si Mona sa bahay nila, Nay. Hindi pwede. Mapapahamak ka lang siya rin. Pwede naman po ako magpasama sa asawa ko. Hindi pwede ang ganito Alam ko nahihirapan na rin siya sa sitwasyon po niya, Nay. Ay nako, hayaan mo nga siya, Sarina. Dahil siya lang naman ang gumawa nun sa sarili niya. Hayaan mong siya ang mismong makalutas sa mga kasalanan niya. Kung patuloy pa rin siya magmamatigas, mas lalo lang siya mahihirapan. Tama si Kuya Lucas, ate. Ang mahalaga ngayon ay hindi niya na magagalaw pa ang pamilya natin. Dahil nasisiguro namin yun ni Nanay. Tinanggap mo na pala ang pakiusap sa'yo ni Nanay Luke. Hindi ka ba nababahala? Hindi naman po, ate. Dahil hindi ko naman gagamitin sa kasamaan ang ipinamana niya sa akin. Gusto ko lang po talaga manggamot. Gumagaan kasi ang pakiramdam ko kapag meron po ako nagagamot na tao. Ha? Nanggagamot ka na? Opo, ate. Dati pa. Minsan palima akong sumasama kay Nanay sa mga
Karatig Baryo. Dun sa mga liblib na lugar. Hindi ko naman kasi pwedeng pabayaan na lang si nanay na magtungo sa mga ganun lugar nang mag-isa lang siya. Buod tiwala ko sa kapatid mo, Sarina. Alam ko mapapangalagaan niya ng mabuti ang mga kagamitan ko. Ganun po ba, Nay? Kaya hindi ka aalis, Sarina. Dito ka lang sa bahay. Bakit tayo nalapit sa babaeng yun? Gayong siya naman talaga may kasalanan sa atin. Hintayin natin ang araw na siya mismo ang babalik dito upang magmakaawa at humingi ng tawad. Kinabukasan, hindi namin inaasahan ang biglang pagsulpot ni Mona sa bahay. Nagulat pa ako dahil humahagulgul ito ng iyak habang walang tigil sa paghingi ng tawad. Nakaramdam kagad ako ng awa para sa kaibigan ko. Nagigilty rin ako dahil alam kong nanay ko ang nag-umpisa sa lahat. Kaya isa sa dahilan kung bakit gusto ko siyang patawarin. Sarina, patawarin mo ko. Hindi ko sinadya. Maawa kayo. Tanggalin niyo na ang kulam sa akin. Hirap na ako. Hindi na ako makalabas pa ng bahay. Aaminin ko, malaki ang pagkakamaling nagawa ko. Huwag kayo mag-alala. Sa oras na mapagaling niyo ako, aalis na ako sa lugar na to. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Mananahimik na ako. Hindi ko na kayo guguluhin, papangako. Mona, hindi ko alam kung bakit umabot pa tayo sa ganito. Hindi kita maintindihan sa punto na gusto mo. Napatayin ako. Pati ang sarili kong anak. Gusto kitang intindihin dahil alam kong kamamatay lang ng asawa mo. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun. Na pati ang inaanak mo na anak ko ay gusto mo rin patayin. Alam mo ba na galit ako sa'yo? Gustong gusto kitang sugurin sa inyo. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Dahil alam ko may pagkakataon pa na magbago ka. Patawarin mo ko, Sarina. Nicolas, nadala lang talaga ako sa emosyon ko. Namatay ang asawa ko. Nagalit ang mga anak niya sa akin. Alam niyo naman na wala akong pamilya na malalapitan, di ba? Wala na. Wala nang natira pa sa akin. Wala na akong kapera-pera. Wala akong mga kaibigan na malalapitan. Dahil naglaho rin sila nang malamang wala na ako. May mga utang din kasi ako. Kaya nagawa ko magsinungaling sa inyo. Ang totoo, patay na ang asawa ko na sinubukan kong manghiram sa inyo ng pera. Ginigipit kasi ako ng mga taong nautangan ko. Kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng matino. Patawad talaga. Patawarin niyo ako. Yan ang napapala mo sa pagiging matapobre mo at panlalait mo sa kapwa mo. Maging aral na sana sa iyan, Mona. Alam ko, Nicolas. Kaya patawarin niyo na ako. Sising-sisi na ako sa ginawa ko sa inyo. Sising-sisi na ako. Papasukin niyo muna si Mona rito sa loob ng bahay. Dito tayo sa loob mag-usap. Oo nga. Mona, kumain ka na ba? Mukha kang gutom eh. Sobrang nangihina ka rin. Hindi pa nga ako kumakain dahil sobrang hirap nga akong magkikilos. Tsaka wala akong makain sa bahay. Dahil wala na akong stocks. Wala rin akong pera na ipambili kaya naisip ko na ibenta ko na lang siguro yung mga gamit ko para makabayad ako sa mga nautangan ko. Mabuti naman at naisip mo yan. Sige, kumain ka muna. Pagkatapos ihahatid kita sa bahay mo. Ako na rin ang mamimili ng mga pagkain mo. At huwag ka mag-alala. Gagaling ka rin. Pinakain ko nga si Mona habang ang pamilya ko naman ay tahimik lang hanggang
sa maihatid ko na si Mona sa maliit niyang apartment. Gusto pa sanang sumama sa akin ni Nicolas pero hindi na ako pumayag dahil walang magbabantay sa anak namin. May mahalaga kasing ginagawa si nanay at ayaw maistorbo. Habang silok naman ay naisipang makipagkita sa girlfriend niya. Naisipan ko na ipag-grocery si Mona. Sariling pera ko pa ang ginamit ko dahil alam kong walang-wala na siya. Kahit naman kasi may ginawa itong malaking kasalanan sa amin, nakaramdam pa rin ako ng awa para sa kaibigan ko. Alam niya kasi na sa pagkakataon na ito, siya lang ang natatanging makatutulong sa kaibigan. Isinantabi ko muna ang galit na nararamdaman para sa kanya at nag-focus na lang ako sa ginagawa. Nang nakabalik na ako sa tinitira niya, ay agad ko siyang inasikaso. Salamat, Sarina, ha? Alam kong sobrang kapal na ng mukha ko dahil sa ginawa ko sa inyo ng inaanak ko. Tanggap ko rin kung hindi mo ako mapapatawad dahil wala naman talagang kapatawaran na nagawa ko sa pamilya mo. Hiyang-hiya ako sa iyo. Pero wala akong ibang magagawa dahil sa pagkakataon na ito. Ikaw na lang talaga ang malalapitan ko. Alam ko, Mona. Wala talagang kapatawaran ng ginawa mo. Dahil paano? Kung hindi agad naagapan si Tonton, di ba? Sigurado ako na mawawala siya sa amin ni Nicolas. Ano ba kasi ang pumasok yan sa utak mo? Bakit kailangan mo pa kaming patayin? Wala naman akong ginawa sa iyo, di ba? Oo, wala. Wala ka namang ginawa. Ako tong may mali. Dahil ang totoo, naiinggit ako sa iyo. Sa masayang pamilya mo. Nawala ako. Dahil doon, Mona? Dahil doon? Ang babaw naman ang dahilan mo. Sorry. Pangako kapag gumaling na ako, lalayo na talaga ako sa lugar na ito. Gusto ko nang mamuhay ng matiwasay. Yung walang ibang iniisip. Ewan ko. Galit ako sa'yo, pero naaawa din. Kaya sana hindi na maulit to, Mona. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa mo sa amin yun. Huwag mong sayangin ang buhay mo, Mona. Itigil mo na rin yung pagkabata-pobre mo. Matuto kang makontento sa mga bagay na makakaya mo lang. Hindi yung aasta ka na marami kang pera. Limitahan mo din yung panlalait mo. Dahil yan ang magbibigay sa'yo sa kapahamakan. Oo, alam ko. Kaya nga gusto ko na magbago. Ikaw nang bahalang humingi ulit ng kapatawaran sa asawa mo at kay Tia Celia, ha? Patawad ka mo sa nagawa kong pagkakamali. Ilang sandali pa akong nanatili sa apartment ni Mona. Nang nakatulog din naman ito, ay agad na rin akong umuwi ng bahay. Naisipan kong bisitahin na lang ulit ito kapag walang pasok sa trabaho. Nang makauwi naman ako, naabutan ko si nanay sa sala. Nagpapahinga, kaya kinausap ko siya. Sa totoo lang, naawa po ako sa kalagayan ni Mona, Nay. Ewan ko ba? Sa kabila ng ginawa niya sa akin, nakaramdam pa rin ako ng awa para sa kanya. Dahil mabuti ang loob mo, anak. Huwag kang mag-alala. Gagaling din si Mona makalipas sa mga araw. Tulungan mo na lang siya sa gayon. Yun po talaga ang bala ko, Nay. Babalik po ako sa bahay niya ngayong Sabado. Dahil papasok na po ako sa trabaho bukas. Siguro naman, gagaling na mga sugat niya sa katawan. Gagaling yung panigurado. Kung hindi na sana mataas ang pride niya, matagal na sana siyang nakawala sa nararamdaman niya sakit. Pero nagbabatigas pa rin siya, kaya ayan. Magdusa siya. Hayaan niyo na po, Nay. Mukhang nagbago na rin naman siya. Napagtanto na rin po niya ang mga pagkakamali niya sa buhay. Mabuti naman kung ganon. Kahit may nagawa po siya sa akin at sa anak ko, hindi ko pa rin magawa na magalit sa kanya ng gusto.
At darating sa punto na gusto ko siyang gantihan at patayin. Dahil kahit papano, tinuring ko pa rin po siyang kaibigan. Ninang po siya ng anak ko. Kaya bibigyan ko siya ng second chance. Patatawarin ko siya dahil alam ko na tao lang din siya at nagkakamali. Pabalik-balik na nga ako sa apartment ni Mona hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Ibinenta pa nito ang mga mamahaling mga kagamitan para magsimulang muli. Yun nga lang, nagdesisyon nitong umalis sa lugar namin. Nagtungo ito sa isang malayong probinsya. May komunikasyon pa rin naman kami sa social media, kaya nakikita ko ang simpleng pamumuhay niya. May maliit na sari-sari store at mukhang doon niya kinukuha ang pangangailangan niya sa pang-araw-araw. Pero ang mahalaga, matagal ko na siyang napatawad. Maging si Nicolas ay napatawad na rin siya kahit papano. Naging masaya ako para sa kaibigan ko dahil natuto na rin siya sa buhay at nagsisi sa kanyang mga pagkakamali. Ang dating yayamanin at matapobre kong kaibigan na allergy sa mumurahing mga pagkain, natuto ng kumain sa karinderya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Panyero. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Salamat po.